Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Hello po, magandang umaga po muli sa mga kapatiran, kapatid na walang sawang sumusubaybay at laging nakatune in dito po sa araw-araw na pagpapala. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna lahat ay manalangin. Samahan niyo po ako na tayo po ay dumulog sa Panginoon. Thank you Lord. Panginoon, maraming salamat muli sa umaga pong ito, Panginoon, na tunay nga o Diyos na napakasarap, Panginoon, na sa umaga pa lang ikaw ay aming uunahin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pagpapala namin pong natatamasa. Tunay nga po, O Diyos, minsan sa kabila, Panginoon, na hindi po namin katapatan, ay nananatili ka pong tapat sa amin. Pagpalain mo, Lord, ang aming buhay, Lord God, sa buong linggong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang umaga po muli. Ang ating pong pag-uusapan is about care group is a blessing. Care group is a blessing. Po ba? Gaano po ba kahalaga ang ating care group? Gaano ba kahalaga sa iyo ang pag-atin ng care group? Yan. Ito po yung pag-uusapan po natin, mga kapatid. Dahil sabi nga po, ang care group ay isang kaparaanan para daw po tayo ay lumago at mag-matured at marami po tayong matutunan sa ating care group. Para madagdagan din po yung ating kaalaman dahil sabi nga po no one will grow if you walk alone. Mahirap po yung lumago na pag tayo po ay nag-iisa sa ating buhay. Dahil sabi po sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, two are better than one because they have good reward for their labor. Sabi po sa Tagalog, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Ibig sabihin po na sabi nga two are better than one. Dahil sabi po ng Panginoon, mas productive daw po tayo kung mayroon po tayong kasama. Kaya nga po, sa ating care group, dito po tayo lumalago. Ano ba yung marami pong klaseng grupo, di po ba? May grupo ng mananampalataya, may grupo ng snatcher, may grupo ng poser, may grupo ng nagtutong-it, may grupo ng mga basketball player, may grupo ng mga bikers. So saan ka po doon? Dapat piliin po natin yung grupo na naglilingkod sa Panginoon. Dahil po, sabi nga, ang mabuting lingkod, ang mabuting grupo ay may kalakip na pagpapala. Kaya sabi po, ano daw po ba ang kahalagaan ng ating grupo? Sabi sa verse 10, kapag mabuwal daw po ang isa, may itatayo siya ng kanyang kasama. Kaya po, yung ating care group na ating inaatinan, meron po tayong mabuting care leader. Sabi nga po, kawawa daw po ang mag-isa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal na. Alam niyo po ba na mayroon po akong naalala, kasi po lumaki po ako sa bukid yan. Pag pinagtatanim po kami ng mais, lagi pong 2 o 3 yung aming itinatanim. Kaya bakit kaya laging 2 o 3 yung tinatanim? Kasi po, pag sila po ay lumalaki at ito po ay nadadaanan ng hangin, minsan yung isa nagpo-protectionan po sila. Napoprotektahan niya po yung kanyang kasama habang sila po ay lumalago. Dapat ganun din po yung ating buhay espiritual. Habang tayo po ay lumalago, kailangan po natin ang ating care group na siya pong nagpapalago, na siya pong nagpapatatag yung ating pananampalataya. So ano po ba yung madalas mong na-encounter sa iyong grupo? Di ba ba? Minsan mayroon din pong grupo na sabihin nga natin, hindi maayos. Andyan daw po yung grupo na tahimik lang. Umating sa care group, tahimik lang. Pag hindi mo kinausap, hindi rin siya sumasagot, pero nakangiti lang siya. Yan yung mga iba't ibang
na-encounter natin sa grupo, nandyan din po yung iba na pabida-bida, di ba? Kung minsan sa grupo, meron din pabida-bida. Sa grupo natin, nandyan din po yung minsan nagsasabi po na puro problema yan. May mga problema siyang dala. Ganyan yung mga na-encounter natin sa ating grupo. Nandyan din po sa grupo natin yung meron tayong kagrupo na matampuhin. Hindi po napapansin, nagtatampo na kagad. So, andyan din po yung kagrupo natin na minsan kulang sa pansin. Yan, ganyan po yung mga na-encounter po natin sa ating grupo. Kaya lang po, sabi nga dito, your care group is the open doors of your maturity. Yung ating care group po, dito na po yung pintuan para tayo po ay mag-mature. Para yung mga attitude natin pong nadadaanan, sabi nga, ma-either pag nandun ka sa sitwasyon na yun, yung mga may kagrupo kang pabida-bida, may kagrupo kang siga-siga, paano mo sila mapapayuan at paano mo ma-encounter yung sitwasyon na yun. So, ang care group daw po is the open doors of blessings. Yan. Yung nagmamature po tayo sa Panginoon ay napakalaki pong pagpapala na yun. Ang sabi nga po dito, ang ating care group ay open doors of your influence. Yan, gaano ba tayo nakakapag-influence sa ating grupo? So, minsan sa grupo natin, meron din yung masayain, ang sarap kasama, di po ba? Laging nanlilibre. Kaya minsan, tinatanong ko minsan sa mga ka-care group ko, sa ating grupo natin, sino po ang gusto ninyong kasama? Minsan yung mga grupo, kasama ko ito kasi nag-i-enjoy ako dito. Na pag meron akong sinabi, hindi niya ako matatanggihan. Di po ba? Ito po yung magandang impluwensya ng ating care group. So sabi nga po dito, care group is the best company. Why? Sabi nga, ang care group po natin, ang care group na mananampalataya, ito daw po ay the best na isang samahan. Bakit daw po? Dahil mayroon tayong cell leader na siya pong nag-guide sa atin. Mayroon daw po tayong cell leader na siya po yung nag-advise sa atin. Ano po ba yung kumisan? May mga kagrupo tayo na may mga sitwasyon na hindi po nila alam kung paano po lutasin. Amen po ba? Kagaya po nung last Tuesday, mayroon pa akong care group doon sa Timberland. Tuwing Monday, meron pa akong care group sa Timberland. Tuesday, meron din, doon din. So, Monday to Tuesday, meron pa akong care group. Pagkatapos ko ng mag-care group, 7 o'clock ng umaga, ako po ay papauwi na at pababa po ako sa Timberland. So, nakita ko po yung mga sa bandang kanan, may nakita po akong nagkukumpul-kumpulan doon. Kaya lang, hindi mo basta-basta mapasok ko, meron din gate. Sabi ko, bigla po akong huminto. Sabi ko, Lord, bakit ako huminto? Sabi niya, nakita mo ba yung mga tao na nagkukwentuhan doon? Pumasok ka. So, pumasok pa ako. Sabi ko, magandang umaga po. Pwede po bang pumasok sa inyong bakuran? At pwede bang mag-share ng Word of God? Pagpasok ko po doon, sabi ko, pwede ko po ba kayong maabala kahit 5 minutes lang? Sabi ko, pwede naman po. Praise the Lord. Nung ako po ay nagsimula na po ng mag-share of God about love of God, meron pa akong nasabi po doon na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagmamaliw, na kahit gaano po yung kalaki ng ating kasalanan, ay handang-handa po tayong patatawarin. So doon po sa bandang gilid, meron pa akong nakita doon na yung pagkasabi ko ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nababawasan. Meron po doon isang nakikinig na napapansin ko, nararamdaman ko na feel niya yung Word of God at siya po ay naiiyak na. So nung pagkatapos po naming manalangin, ay nilapitan ko siya. Sabi ko, kasi po babae siya, bakit po, ano po yung pakiramdam nyo sa ating topic ngayon is about the love of Christ. Sabi ko, alam nyo po ba, Pastor, sabi niya, kalalabas ko lang galing sa kulungan. Yung sentensya ko po na 10 years na akong makukulong, sabi nga, napalaya po ako ng 1 taon lang na
pag-stay ko doon sa loob ng kulungan, within 1 year, ako po ay nakalaya. Bagong laya lang po ako, sabi niya. Kaya lang, hindi pa ako nakarecover. Nandyan pa din yung tawag doon. Pag naalala ko po yung nagawa ko, natutruma ako, gusto kong makarecover sa sitwasyon na gano'n. Sabi ko, bakit ano po ba yung kaso nyo? Sabi ko. Ang kaso ko po ay pinasok po kami sa loob ng tahanan. Kaya lang, paghaharapin ko po yung mama na pumasok doon sa bahay namin, baka ako yung kanyang mapatay. Sabi niya, duman ako sa likod. Minadampot akong kutsilyo at tinusok ko sa likod niya. Sa nataranta po ako, pagkasaksak ko doon sa likod, naiwan ko po yung kutsilyo doon sa katawan ng mama. Sabi, at dead on arrival siya. Ngayon po, ako po ay nakulong, sabi niya, at ang sentensya ko po ay tanggap ko naman po na ako ay masisistensyahan ng, sabi niya, 10 years. So, paiyak-iyak siya. Ngayon, sabi niya, by the grace of God, napalaya po ako sa isang taon na nandun po ako, hindi ko alam kung bakit ako napalaya. Sabi ko, alam mo, mayroong magandang plano sa iyo ng Panginoon. At hindi rin po aksidente na ako ay nakapasok sa iyong compound para mag-share ng Word of God. Sabi po ng mga nandun na kasama niya, tamang-tama po, Pastor, nagpapakounsel sa amin, ano ang pili naming i-advise. Kaya, nung pinag-pray ko po siya, nagpipray po kami, pinatanggap ko muna sila kay Lord. Ito po nung Thursday po, ako po ay nagbike, bumalik sa Timberland. Pagbaba ko po, ay dumaan ko, kinumusta ko po siya. Alam niyo po, yung mukha niya ay ang laki ng pagbabago, maaliwalas na po siyang kausap. Kaya sabi niya, alam niyo, Pastor, naka-recover na ako. Yung trauma na lagi kong naalala, hindi ako makatulog, lagi kong naalala, sabi nga, yung sitwasyon na yun, nung isang gabi, sabi niya, magmula ngayon, nakakatulog na ako ng mahimbing. Yun po yung kainaman na mayroon po tayong care group. Doon po tayo nagmamature. Kaya kapatid, kung ikaw ay wala pang care group o kaya ikaw ay medyo nahihiwalay na sa iyong care group, balikan mo ang iyong care group para doon ka mag-matured. Amen po ba? Kasi po, kumisan, ano ba yung hadlang ng ating care group? Minsan, bakit hindi lumalago yung ating care group? Minsan, nandyan po yung ina-underestimate po natin yung leader natin. Di po ba? Kaya yung leader natin, nilagay ni Lord yan, irespeto lang po natin yan dahil iba yung wisdom ng leader natin na pag siya po ay nag-lead. Sabi nga, sa care group, mayroon po tayong care leader na mayroon kang malalapitan. Siya yung ating guidance at siya yung ating advisor. Di po ba? Na pag mayroon tayong di alam na gagawin, lumapit tayo sa leader natin at tayo po ay manumbalik sa care group natin kinakalagyan. Sabi nga sa Matthew chapter 18 verse 20, bilang pagtatapos po, sabi po dito, sapagkat saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ay naroon akong kasama nila. Di po ba? Kaya napakahalaga po na mayroon po tayong care group. Dito po tayo magmamature. Dati po, nung wala din po akong care group, pawardi-wardi din po yung aking buhay. Bahala na blos. Ngayon po nung ako ay napasabak sa care group, nararamdaman ko po na dito po ako nag-matured. Kasi po, dito ko din po na subukan na every morning, 5 o'clock in the morning, nagme-meditate na po ako ng Word of God. Kasi po, paglabas natin sa bahay, marami po tayong makakasalamuha. Kaya lagi tayong handa. Amen po ba? Kaya yun po, ang care group ay isang napakalaking pagpapala sa bawat isa sa atin kung tayo po ay nakapaloob sa care group. Piliin po natin kung ano po yung grupo na ating mapupuntahan, kung ano po yung grupo na ating masasalihan, yung grupo lamang na tayo po ay magmamatured sa ating pananampalataya. Kaya maraming salamat kapatid sa iyong walang sawang pagsusubaybay sa araw-araw na pagpapala. Ako po ay naniniwala
kung gaano ka daw po katagal na nakikinig, nanonood ng araw-araw na pagpapala, ay ganun na din po yung kadami ng iyong napagtagumpayan. Kaya sa umaga pong ito, samahan mo ako sa panalangin. Ano man daw po yung dala mo ngayon, nasa umagang ito, ay kayang lutasin ni Lord yan. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa sitwasyon na ito, Panginoon. Sa panahong ito, Panginoon, na napakahalaga po pala ang My Care Group. Na once, Panginoon, na kami ay manghihina, nandyan yung mga kagrupo namin na isang tools, Panginoon, upang kami ay muling maibalik yung aming sigla sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo din po, Panginoon, ng yung mga salita namin pong napakinggan, napag-aralan na sa umaga pong ito na ang care group ay napakalaking pagpapala sa bawat mananampalataya. Panginoon, kung meron man pong nanonood sa iyong programa sa umagang ito na meron po silang hindi pagkakaunawaan sa kanilang pamilya, dalangin po namin, Lord, na ito ay i-restore mo po, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, sapagkat yun po yung plano mo, Panginoon. Ikaw ay naparito sa mundong ito upang ang iyong mga anak, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na ganap at masagana. Lord, we claim right now, Panginoon, ng buhay na ito ay amin pong mai-enjoy. Panginoon, maingat po naming binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.